Iba-ibang dahilan at pamantayan ng mga magulang sa pagdedesisyon kung magkano ang perang ipapabaon sa kanilang mga anak sa eskwelahan. Magkano nga ba ang pangkaraniwang baon ng mga mag-aaral sa Pilipinas at paano ito nakakaapekto sa pananaw ng mga estudyante sa pera at pag-iipon? Balitang hatid ni Bam Alegre. Ilang araw na lang, balik eskwela na naman ang maraming mag-aaral. At bagamat ayaw pang iwan ng ilan ang masasayang araw ng bakasyon, tiyak may pinaka-aabangan naman sila ngayong pasukan, ang baon. Sa panahong magastos na raw magpaaral mula tuition, school supplies at uniforme, magkano nga ba ang dapat ilaan sa baon? Minsan 20 kung may pera, 10 kung wala, kanin lang sa kaulam. Magkano ho ba yung pabaon nyo din sa kapatid nyo? May 20 lang. Tapos yung minsan, maglakad lang siya. Kasi malapit lang yung paaralan niya. High school, 4th year na ngayon. Ang baon niya araw-araw 50 lang. Kasama yung pamasahe, baon niya, pagkain niya. 200 pesos kada araw. Pero tuwing may klase lang. Kasama na yun yung lunch. Siyempre, i-put aside yung pang-gimmick. Ayon sa isang survey, 157 pesos and 60 centavos kada linggo ang average na baon ng isang batang Pilipino na edad 7 hanggang 12 taong gulang. Mahigit 200 bata sa Manila at Cebu ang tinanong para rito. At narito pa ang ilang resulta ng survey. Sa datos ng research firm na Simigo para sa isang international insurance company, 7 raw sa bawat 10 batang Pilipino ang nagtatabi ng baon para makapag-ipon. 88% sa kanila ginagawa ito para makabili ng mamahaling mga gamit tulad ng mga gadget. 24% naman sa kanila magpapabili na lang ng mga luho sa magulang o sa mga lolo't lola. Ayon sa isang ekonomista, sa tulong daw ng baon, mahalaga raw maituro sa mga bata ang kahalagahan ng pag-iipon ng pera. It's important for children also to learn how to budget. And so if they are not parang kung masyadong lax yung parents, di ba? So they won't learn the value, shall we say, of money. Pero sa mga nagpapaaral, kung umaaray pa rin sa baong ibinibigay araw-araw, alalahanin din daw na maging sa baon, may generation gap na rin. May ilang gastusin daw kasi ngayon sa pag-aaral na wala pa raw noon. Besides inflation, siguro maybe the times change and may different needs, no? In my time, walang cellphones. No? So obviously I don't have to ask for baon for load. No, but itong generation ngayon, the cellphone is a very important part of daily living, even for school life. Bam Alegre, GMA News.